Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon ay Disyembre 27. Ano mga kapatid, ito ang kaarawan ng aking ama. Nang pumanaw na siya, matagal na. Ngunit sa mga araw na ito ay lagi kami nagsasama-sama noon, Disyembre 27. At siguro pang 19 na taon na siya nawala sa amin. At tayo ay narito na sa pangkatapusang linggo, ang katapusang Sabat sa taon. Ay nagpapasalamat sapagkat nakarating tayo sa araw na ito. Maraming hindi na nakarating, maraming nawala na sa mundo. Subalit tayo binigyan pa ng buhay upang kilalanin niya siya, upang dakilain siya, upang purihin siya, upang sambahin siya. Ay tayo magpapasalamat at manalangin. Aming makapangyarihan Diyos, kami nagpapasalamat sa biyaya ng isang taon ng 2024. Kami narito na sa katapusang mga araw sa taong ito. Kami nagpupurit, nagpapasalamat sa mga kabutihan niyo sa amin. Sa pagbigay niyo sa amin ng buong taon, lahat ng mga buwan, mga linggo, mga araw, mga oras na ipinagkatiwala niyo sa amin. Patawarin niyo kami sa mga pagkakataon nang hindi kami naging tapat sa maraming paraan. Tulungan niyo kami na maging mas tapat pa sa inyo sa pagbukas ng bago pang isang taon. Pagpalain niyo muli ang aming uh, bubulay-bulay, kikinig, pag-unawa ng inyong mga salita sa panahon ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kapatid, ating itutuloy itong sinimulan natin noong isang Sabat, ang mga pangalan at mga titulo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tapos natin kinilala ang mga layunin at kahulugan ng kanyang pagparito. Kinilala rin natin ang kanyang mga pangalan. Bagaman tayo ay hindi talaga sumasama o naway ganun ang ginagawa ninyo. Hindi tayo sumasama sa sanlibutan ng maling paraan ng pagkilala sapagkat hindi naman totoo na Disyembre 25 siya isinilang at hindi naman din tayo tinawag ng Panginoon upang salubungin siya sa kanyang pagsilang at ang inuutos sa atin na bigyang patuloy na pag-ala-ala ang kanyang ginawa para sa atin. Ang kanyang buhay na naging kapalit para sa atin at ang kanyang kamatayan na siyang bayad, pantubos, pambili ng ating kaligtasan. Kaya tuloy natin ang mga pangalan at titulo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Napakarami nito. Hindi pa tayo naging kalahati nito. Marami sa daang tipan, sa dating tipan at sa bagong tipan. May ilan lang tayong kinuha sa bagong tipan. Sa nakalipas, pinag-aralan natin ang 20 mga pangalan at titulo. Marami yon. Pagbulay-bulayan ninyo. Ngayon ay dinagdagan natin ng 12. 12 lang, hindi ganong marami. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Una, dito sa ating idinagdag ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Hebreo 12:2, tinawag siyang tagapanguna at tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Ang tagapanguna at tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Tagapanguna, ibig sabihin si Kristo ang dahilan ng ating kaligtasan sa kanyang ginawa. No? Ay wala tayong
ginawa para sa ating kaligtasan. Siya na ibinigay ng Ama upang manaog, upang ibigay ang kanyang sarili. Siya nga tinawag na una, panganay sa mga nabuhay mula sa mga patay, the firstborn from among the dead. Siya rin ang tinatawag na ulo ng iglesia, kaya tagapanguna. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang nagsimula mula sa ating kamatayan, tayo binuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang Ebanghelyo, ang gawa ni Kristo para sa atin, siya ang dahilan ng ating buhay, kaligtasan. Siya ang tagapanguna, ang Diyos, ang ating kaligtasan. Wala tayo. Hindi yung Arminian na paniwala na 50 sa atin, 50 sa Diyos. Na kung hindi tayo sasampalataya sa ginawa ng Diyos, hindi tayo mabubuhay. Hindi ganoon. Ang katunayan niyan ay ang Panginoon ay gumawa sa kaniyang kapangyarihan, binuhay ang mga kinilala ng Ama, no? Ipinalapit lahat sa anak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang lahat ng mga kinilala ng Ama at ibinigay sa anak ay lalapit silang lahat sa anak, mabubuhay sila, makarinig sila ng Ebanghelyo, sapagkat silang lahat ay binayaran ng anak at iniligtas. Ganon ang ating paniwala. Hindi natin pinili. Hindi natin kailanman inisip, pero wala tayong gano'n, nangamatay tayo sa kasalanan. Hindi natin pinili na mabuhay o lalapit sa Kanya. Siya ang naglapit sa atin sa Kanyang sarili. Kaya sabi ni Jesus, hindi ako ang pumili sa inyo. Hindi kayo. Hindi kayo ang pumili sa akin. Sorry. Ako ang pumili sa inyo. Kaya pangalawa, tagapagsakdal. Tagapanguna, tagapagsakdal. Sinakdal niya. Ang sinimulan niya, tatapusin niya. Hindi pa niya tinapos. Meron nang nangatapos, nangamatay na sila. Pero sabi ni Pablo sa Filipos 1:16, nakakatiyak ako sa mismong bagay na ito na siyang nagsimula ng mabuting bagay sa inyo ang magsasagawa nito hanggang sa araw ng Panginoong Hesus Kristo. Siya nagsimula at tatapusin niya, sakdalin niya. He who started the good work in you will complete it, will perform it until the day of Christ Jesus. Kaya, He is the author and finisher of our faith. He authored it, and He will finish it. Ganun ang Panginoon. Ang ating pagsunod sa pananampalataya, sapagkat ang ating pananampalataya ay pagsunod. Tatapusin natin ang pagsunod na ito sa Kanyang biyaya. Pangalawa, ang tanging kapuri-puri at tanging makapangyarihan at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Apat na titulo ang ating tingnan dito sa unang Timoteo 6:15. Di na natin pinaghihiwalay. Sinama na natin ito. Sinabi ng kasulatan, ang tanging kapuri-puri, siya. Ang tanging makapangyarihan, dalawa. At hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yon ang titulo niya sa unang Timoteo 6:15. Yan ang Panginoon nating tanging kapuri-puri. Ang lahat na mga anghel magpuri sa Kanya. Sabi ni Jesus, sabi ng Filipos 2:9-11, binigyan siya ng pangalan na mas dakila sa lahat ng pangalan upang lahat na mga tuhod ay mga luluhod at ang lahat ng mga dila, mga bibig ay magpapahayag. Tingnan nyo. Kapuri-puri, magpapahayag na si Kristo ang Panginoon sa ikakapuri ng Diyos Ama. Lahat ng kapurihan
Kapuri-puri itong ating Panginoon. Wala siyang kasalanan. Tama ang lahat niyang gawa. Siya ay sumunod hanggang kamatayan. Kapuri-puri siya. Ang tanging makapangyarihan, ang kapangyarihan, sabi ni Jesus, ay ibinigay sa akin mula sa langit. Lahat ng kapangyarihan ng Diyos naroon sa anak. Naroon din sa Ama, naroon din sa Banal na Espiritu, isa sila. Tanging makapangyarihang Diyos. Mahirap natin paghiwalayin ang Ama sa Anak, ang Anak sa Espiritu. Ngunit si Kristo, tinatawag niyang lahat ng kapangyarihan ay narito sa akin. Hari ng mga hari. Lahat ng kaharian sa mundo, anong maisip mo mang hari na naghahari. Noon dati, hanggang sa ngayon, mga hari sa mga bansa, mga presidente, mga premier ministro, lahat siyang hari ng mga hari. Tinawag pa ni David na salmista si Jesus na governor of the nations sa Salmo 22. At Panginoon sa mga Panginoon. Ganon din, hari sa mga hari, Panginoon sa mga Panginoon. Ano bang mga Panginoon? Sila din yung mga hari. Lord of Lords. Lahat ng mga Panginoon, sila luluhod sa tanging nag-iisang Panginoon. Panginoong Hesus Kristo. Sa Biblia, napakaraming beses na binanggit si Kristo na Panginoon. Dito, tinatawag siyang Panginoon ng mga Panginoon. Sa Pahayag 1:8, sinabi rin yan, siya ang makapangyarihan sa lahat na Panginoon at hari ng mga hari. Pangatlo, ang Alpha at Omega, ang pasimula at wakas. Sa Grego na salita, ang Alpha ay simula, ang Omega ay katapusan. Kaya si Jesus ang pasimula at ang wakas. Sa Pahayag 1:8 sinasabi, at babasahin natin, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, na siyang ngayon at siyang nakaraan at siyang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Tingnan niyo. Ang nagsimula at ang nagtatapos, ang Alpha at ang Omega. Siya rin yung sinabi kanina, tagapanguna at tagapagsakdal. Ang Diyos ang naroon sa simula, ang Diyos ang naroon sa dulo. Wala siyang katapusan, no? Para siyang gulong ng paikot-ikot na walang sinimulan, walang katapusan. Mahirap unawain, pero ganun ang ipinahayag ng kasulatan na ating tanggapin. Pang-apat, siya ang nabubuhay at namatay at nabubuhay magpakailanman. Pahayag 1:18. Ako ang siya na nabubuhay at namatay. At narito ako ay nabubuhay magpakailanman. Amen. At taglay ko ang mga susi ng impyerno at kamatayan. Kakatakot. Siya na nabubuhay at namatay at nabubuhay magpakailanman. Ito ang ginawa ni Jesus para sa atin. Titulo niya yan. Nabuhay, namatay at nabubuhay magpakailanman. Dati siyang buhay. Dati siyang hindi namatay. Siya ay tumikim lang ng kamatayan at siya naging tao. Ngunit nung nabuhay siya sa simula, ang dulo, at mabubuhay magpakailanman. Ang kaniyang buhay ay hindi magtatapos. Kaya nagalit ang mga Hudyo noong sinabi niya sa kanila, nung wala pa si Abraham ay ako na. Ibig sabihin, naroon na siya, wala pa ang ama nilang si Abraham. Ganon ang ibig sabihin ni Jesus. Siya ang buhay at buhay na walang hanggan. Panglima, ang banal at totoo. Yan, banal at totoo. Ito ang sinabi sa Pahayag 3:7. Pangalan ni Jesus sa iglesia ng Philadelphia. The Holy One and True. Kanina, siya ang nabubuhay at namatay at nabubuhay magpakailanman. He that lives, that
died and that will live forever. Now, the Holy One and True. Sa lahat ng iglesia ng Asya sa pahayag 2 at 3, bawat iglesia na ang Diyos ay nangungusap ay may pangalan ng Panginoon. Kaya marami dito sa ating binanggit ay kasama doon. Dito sa iglesia sa Philadelphia, ang pinakamatapat na iglesia, tinatawag siyang banal at totoo. Sapagkat banal naman ang iglesia ng Philadelphia, totoo rin sila sa Panginoon. Kaya angkop sa kanilang pangalan ni Kristo na tinatawag siyang banal at totoo. Sabi niya, ang mga bagay na ito ay sinasabi niya na banal, na siyang totoo, na siyang nagtataglay ng susi ni David, na siyang nagbubukas at walang taong makakasara nito at siyang nagsasara at walang taong makabubukas. Tingnan niyo, may susi siya, siyang nagbubukas, walang makakasara. Siyang nagsasara, walang makapagbubukas. Pag ang Diyos ay nagbukas sa atin sa pamamagitan ng buhay, hindi na tayo mamamatay muli. Pag ang tao ay sinarahan at hindi siya kinilala ng Ama at hindi siya pinili, siya ay sarado hanggang katapusan. Kahit anong gawin, hindi siya mabubuhay. Ganon. Tinatawag yan ng doktrina na reprobation. There is the doctrine of election and there is the doctrine of reprobation. Hindi naman na kaloob niya na talagang ganon. Hindi lang niya sila pinagbigyan dahil hindi sila pinili, hindi sila kinilala. Ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay magawa niya ang gusto niyang gawin at magpupuri tayo sapagkat siya nagligtas. Bagaman siya rin ang nagsara sa mga hindi makakabukas. Pang-7 na pang-6. No? So siya ang banal at totoo. Banal dahil ang Panginoon ay banal sa kanyang katangian. Walang kasalanan, walang mali, walang hindi. Totoo, lahat ay totoo, lahat ay tama. Siya rin ang totoo. Ang Kristo ay nagsasabi, ako ang katotohanan. Ang lahat ng katotohanan ay nakay Kristo. Sapagkat ang salita ay si Kristo at lahat ng sinasabi niya ay katotohanan. Pang-6, siya ang amen at matapat at totoong saksi at simula ng paglikha ng Diyos. Marami naman. 3, ito ang salita ni Kristo sa isa namang iglesia. Sa Pahayag 3:14. No? Sa Pahayag 3:14, the Amen and faithful and true witness and the beginning of the creation of God. Ito ay salita ni Kristo sa iglesia ng Laodicea. Siya daw ang Amen. Una, Amen. Pag sinabi natin Amen, dapat mangyayari. Dapat totoo. Kailangan mangyayari. Amen. Tama ka. Amen yan. Matapat. Matapat ang Panginoon. Walang mali sa Kanya. Ang lahat ng Kanyang gawa ay katapatan. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pag Kanyang iniutos, ay dapat magagawa. Ang Kanyang mga babala ay totoo, mangyayari. Ang kanyang mga utos dapat na susunod. Ang lahat ng mga pangako ay natutupad. Ang lahat ng mga halimbawa dapat susundin. Yan ang kasulatan. Siya ang matapat at totoong saksi. Ang Panginoon ay totoong saksi. Tinatawag na the true witness. Lahat ng nalalaman niya ay ganap. Lahat ng bagay sa isipan, sa salita natin, sa gawa natin, nakikita niya. Sabi ng pahayag, sabi ng Proverbs, no?
5:21, ng mata ng Panginoon na naroon sa lahat ng dakot at nakikita niyang mga gawa ng mabuti o masama. Ang Panginoon ay totoong saksi. Saksi siya sa lahat ng bagay. Simula ng paglikha ng Diyos. Si Kristo ay ang manlilikha. Lahat ng nalikha ay siyang lumikha sa pamamagitan ng salita. Ang salita ng Diyos ay ang Kristo. Siya ang salita. Sa kanyang paglikha sa pamamagitan ng salita. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng salita na si Kristo. Pangpito, siya ang Panginoon. At ang Panginoon ay ating katuwiran. The Lord our righteousness. Sabi ng Jeremias 23:6 sa dating tipan, sa kanyang mga araw ay maliligtas ang Huda at tatahang tiwasay ang Israel. At ito ang pangalan na siya'y tatawagin. Ang pangalan ay ang Panginoon ay ang ating katuwiran. Ang Panginoon ay ang ating katuwiran. Ito ang pangalan ni Kristo noong siya ay naging kapalit para sa atin. Siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin. Upang ang ating kasalanan ay maging mabura at siya ang tumupad sa ating linabag. Ang Biblia nagsasabi sa 1 Juan 3:4 na ang kasalanan ay paglabag. Kaya noong si Kristo pumarito, tinupad niya ang ating linabag. Siya ang ating katuwiran. Noong sumampalataya tayo sa Kristong matuwid, ang katuwiran niya ay atin. He imputed to us His own righteousness, that we might have the righteousness of the law. Kaya noong hindi natin natupad ang batas, natupad na natin sa pamamagitan ng pagsampalataya natin kay Kristo. Siya ang katuwiran. Ang pangalan niya ay ang katuwiran. The Lord our righteousness. Number 8, ang ugat at ang supling ni David at maningning at tala ng umaga. Pahayag 22:16, the root and offspring of David and the bright and morning star. Tatlo na naman ang sinabi dito. Kaya marami ito, hindi lang 12 ang ating sinabi. Umabot dito yata ng 20. Sabi dito, ugat at ang supling ni David. Sa Biblia, si Jesus ay naroon sa linya ng tagapagligtas. Ang isa niyan ay si David. Si David ay linya ng messianic line of Jesus Christ. Kaya siya ay tinaguriang supling at ugat at supling ni David. Nagmula sa linya ang pagkatao ng ating Panginoong Jesus Kristo, nagmula sa linya supling ni David. At maningning at tala ng umaga. Tingnan ninyo. Maningning at tala ng umaga. Dalawa lang pala. Ang supling at ugat ni David at maningning at tala ng umaga. Siya ang isang tala na maningning sa umaga. The bright and morning star. Isang tala sa umaga. Kaya pag nakikita natin ang tala sa umaga, yan ay pinangalan kay Jesus. The bright and morning star. Noong ipinanganak si Jesus, yung tala na yon, yung star na yon ay pumunta rin naroon. Tinatawag yan sa iba na kometa. Siguro, hindi natin ganong alam mga science. Pero si Kristo ay tinatawag na maningning at tala ng umaga. Maningning siya. Sapagkat pag natatapos na ang kadiliman, nagsisimula na ang umaga, nagliliwanag na ang pag-asa ng walang hanggang buhay natin kay Kristo. Kaya
Sabi ng Pahayag 22:16, akong si Jesus ang nagsugo ng aking anghel upang patutuhanan ang mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David at ang maningning at tala. Napakagandang pangalan. Pangsyam, ako ang bato, sabi ng Biblia. Ang bato, the rock. 1 Corinthians 10 verse 4. Sa mundo ngayon, may mga tinatawag din the rock, mga matitigas daw. Mahirap tumbahin. Sa Biblia, ang pangalan ng Panginoon ay bato, ang rock. The rock of our salvation. Sa dating tipan, sa mga salmo, paulit-ulit sa mga salmo na tinatawag ni David, si Jesus, ang Panginoon na bato ng kaligtasan. The rock of our salvation, taguan. Kung tatago sa bato. Si Jesus ay nagsasabi na ang isang taong matalino ay nagtayo ng kanyang bahay sa bato. At pag dumating ang paghihirap ng baha, ay hindi na sisira ang kanyang bahay sapagkat natatayo ito sa bato dahil ang ating buhay, ang ating pananampalataya ay natatayo doon kay Kristo na bato. Ay siyang bato. Sabi ng 1 Corinto 10:4, at nagsisiinom ang lahat ng isang inuming espiritual sapagkat nagsisiinom sila mula sa batong malaking iyon at na sumunod sa kanya, at ang batong malaking iyon ay si Kristo. Tingnan niyo, ang bato, the rock of our salvation. Si Kristo ang bato. Awit yan sa ating iglesia sa matagal ng panahon. Pang-10, anak ng kataas-taasan, the Son of the Highest. Ang Lucas 1:31 at 32, basahin natin. Sinabi, tingnan nyo, maglilihi at ulitin natin, maglilihi ka at magsisilang ng isang anak na lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang ninunong si David. Siyang anak ng kataas-taasan, the Son of the Highest. Sapagkat ang Ama naman Diyos ay ang kataas-taasan. Siyang Ama ng kataas-taasan. Sa Biblia ay tinatawag ang Diyos na the highest, the Almighty, ang makapangyarihan sa lahat. Yan, highest. Wala nang mas mataas pa sa kanya. Kaya si Kristo na ipinanganak ay anak ng kataas-taasan. At siya naman ang kataas-taasan din. Ang Ama na kataas-taasan, ibinigay ang kapangyarihan ng lahat sa anak. Kaya magtataka ka, kung ang Ama ay ang kataas-taasan, ang anak din ang kataas-taasan. Paano ngayon? Iisa sila. Iisa sila sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Ama ay naroon sa anak. Ang kapangyarihan ng anak ay naroon sa Ama. Paano mo yan? Sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ang Ama ay narito sa akin at ako ay naroon sa Ama. Isa sila. Hindi mo sila maaaring paghiwalayin. Anak ng kataas-taasan si Kristo. Pang-11, si Kristo ay ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. The true God and eternal life. 1 Juan 5:20 at 1 Juan 1:2. Tingnan natin ang 1 Juan 1:2 muna. Sapagkat nahayag ang buhay at nangakita namin ito at pinatutuhanan at pinapahayag namin sa inyo yaong buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Tingnan ninyo. At sa 5:20,
Ito naman ang sinabi. At nalalaman natin na pumarito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng unawa upang makilala natin siya na totoo. Oh. Sa makatuwid bagay sa kanyang anak na si Jesus Kristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tingnan niyo, siyang tunay na Diyos, buhay na walang hanggan. Hindi lang siya Diyos para sa atin, tagapagligtas natin at pag sumampalataya tayo sa Kanya, pag tayo naging Kanya, tayo makikinig sa Kanya, tayo susunod sa Kanya, at tayo may buhay na walang hanggan sa Kanya. Siya ang buhay. Katapusan, 12, ang araw ng katuwiran. Araw ng katuwiran. The sun of righteousness. Bakit araw? Yan ang pangalan ni Kristo sa Malakias 4:12. Ngunit sa inyo na nangangatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo'y magsilabas at magsilagong kagaya ng guya mula sa silungan. Araw ng katuwiran. Sa ibang mga bansa, kinikilala ang araw na Diyos. Sa mga Egyptian, may sun god, yung Isis. No? Ngunit sa Biblia, ang Kristo ay pinangalan ding araw ng katuwiran. Ibig sabihin, sisilang. Ibig sabihin, lalabas. No? Ang araw sa umaga ay sisilang ang umaga. The day will rise, the day will shine by the sun coming out. No? Ang araw ay liwanag sa sanlibutan. Ang Kristo ay tinatawag na araw sapagkat siya ang liwanag sa sanlibutan. Kaya ibig sabihin yan, ang liwanag ng katuwiran. He's not only light but he's also righteousness. Araw, ibig sabihin liwanag. Katuwiran, siya ay totoo, tama, walang kasalanan. Sisikat, sisilang ang araw, ang liwanag mula sa ating kadiliman. Kaya sinabi ng Efeso 5:14, kayong nangangatulog ay bumangon kayo sapagkat sisikatan kayo ng liwanag ni Kristo. Tayo ba ay sa maraming araw ng 2024 ay parang nangakatulog sa ating kamunduhan, kasalanan, mga paglabag sa Diyos? Sabi ng Efeso 5:14, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine in you. Ang pagkalimot, ang kasalanan ay nagdadala sa atin sa tinatawag na makalaman na pamumuhay, na siyang kamatayan. Para tayo nangamatay. Hindi naman na namatay tayo talaga. Hindi naman mamatay pa ang binuhay na. Ngunit ang pagkakasala na hindi nagsisisi, na nagmamatigas ang puso, para tayong patay, na kailangan gigisingin. Hindi pa tayo natutulog upang mabuhay, magising tayo at liwanagan tayo ni Kristo. Kaya sa Biblia tinatawag si Kristo na Son of Righteousness. Kaya ang mga pangalan na pinag-aralan natin ngayon, kaya mga ito ang tagapanguna at tagapagsakdal ng ating pananampalataya. Yan si Kristo. Pangalawa, ang ating katuwiran at tanging makapangyarihan at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pangatlo, siyang Alpha ang Omega, ang pasimula at wakas. Pangapat, siyang nabubuhay at namatay at nabubuhay magpakailanman. Panglima, ang banal at totoo. Panganim, ang amen at matapat at totoong saksi at simula sa paglikha ng Diyos. Pangpito, ang Panginoon ay ang ating katuwiran, the Lord our righteousness. Pangwalo, ang ugat at ang supling ni David at maningning at tala ng umaga. Pangsiyam, siya ang bato, the rock.
Number 10, ang anak ng kataas-taasan. Pumunta tayo sa kataas-taasan at hindi tayo mabibigo. Ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. Yan si Kristo. Ang katapusan, siya ang araw ng katuwiran. Sisikat, sisilang ang araw tayo liliwanagan sa ating kadiliman at tayo'y hindi na maglalakad pa sa kadiliman magpakailanman. Aming Panginoong Hesus, kami nagpupuri sa ginawa ng inyong Ama para sa amin na kayo'y aming tagapagligtas at aming kinikilala ang inyong mga pangalan at ang inyong uh, kapangyarihan sa amin. Purihin, Ama, ang inyong dakilang pangalan dahil sa inyong anak na si Kristo ng aming tagapagligtas. Turuan na kami na kilalanin siya, kilalanin ka, kilalanin ang inyong mga pangalan, kilalanin ang iyong kapangyarihan, kilalanin ang iyong kapangyarihan ibabaw sa amin. Turuan niyo kaming magpailalim, magpakumbaba, magpasakop lamang sa inyo. At kami ay magiging mga taong susunod sa amin sa pananampalataya ng aming anak, ng inyong anak na si Kristo. Purihin ang inyong dakilang pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo sa salubong sa sunod na linggo sa bagong taon. Naway ang Panginoon ay maghahanda sa atin muli sa pagharap, sa pagsalubong sa isa pang darating na biyaya ng bago. Huwag tayo baguhin ng baguhin at ihanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hanggang sa sunod, pagpalain ang inyong bagong taon. Hallelujah.